parehong crisis. But for now, ay wala pong nakalagay na any penalties or punishment in case na ang isang residente or ang isang miyembro ng barangay council ay lumabag or hindi sumunod. Ang klaro lang po dito ay ang ating LGU personnel ang pwede may consider na makasuhan, mabigyan ng administrative sanctions. Yun po, ma'am. Okay. Vice, alam naman po natin that every time meron po yung mga naipapatupad or naiimplementa ng mga panuntunan na yung compliance rate ng ating po mga residente, mga kababayan po natin, yung very challenging talaga na maiko-consider po natin. So nabanggit po ninyo, more on ang focus po nito is gaya po ninyo bilang mga opisyal dyan po sa bayan po ng Mangaldana. Ano naman po yung maiko-considera po ninyo kayo personally na napapansin po ninyo dyan na talagang nakakapagbigay hamon po sa inyo para po mapasunod o di naman po kayo makapag-comply ba ang mga residente sa kahit na anuman po mga panuntunan, Vice? Yes po, ang lumalabas na pinaka-issue po dito ay ang ating mga constituents, lalo na sa pagdaos ng mga barangay activities. May ilan lang naman pong mga constituents natin na gustong ituloy yung mga activities dahil nga hindi naman siguro sa hindi nila naintindihan, pero yung mga iba kasi ang sabi nila nakapag-schedule na kami. Yes. Nakabayad na kami ng kung ano man ang babayarin nila just to proceed with the event. Pero pag na-explain naman po namin na hindi natin kinakansela, kundi pinapapostpone natin. At least hanggang humupa yung crisis sa Middle East, or at least kung magkaroon ng kaunting rollback siguro sa ating petroleum, doon sila pwedeng mag-resume ng kanilang mga activities. But ang pinaka-issue siguro dito ay ang information dissemination para explain sa kanila, dahil nga may mga ilan lang naman na hindi makaintindi. Hopefully, pag na-explain naman sa kanila lahat, ay okay naman. We do not find any barangays naman na sumusuway po. In fact, yung mga ibang barangays ay relieved, kumbaga, dahil alam naman natin ang mga barangay activities, it will entail hindi lang physical effort, andyan din ang finances. So kahit papano ay makakapagpahinga kahit 1 o 2 buwan, makakapag-save up ang ating mga barangay council sa mga activities nila. So yun po yung nakikita naming issues. On the part of the LGU, I think last week or 2 weeks ago, inumpisan na po namin yung, kahit wala pa yung executive order, ay nagtitipid na rin kami sa aming mga opisina. Sa Sangguniang Bayan po, since 2 times lang kami na pumupunta sa aming opisina, we see to it na yung opisina ay nagagamit lang kung may mga activities talaga, like our session. And sumusunod po kami doon sa direktiba na kung 24 degrees lang or even higher, yun ang ginagawa namin just to save doon sa ating electricity. Ang target po namin is at least babawasan ng 10% ang babayarin sa ating electricity po. Okay. Vice, alam din naman po natin, sabi nga po nila, ang isa po sa mga talagang pinaka-apektado is ito po nga transport sector po natin, dahil nga po sa lumalalang krisis sa petrolyo po natin. So dyan po sa Mangaldana, may wino ang kasalukuyan po ninyong sitwasyon din po dyan sa monitoring, assessment po ninyo sa mga gasoline station, sa mga transport sector po natin. May mga naipapamigay na din po ba tayo or mga operasyon na ginagawa ang LGU Mangaldana para matulungan or maabutan din po kahit papano po ng ayuda o kaya naman po ng any kind of tulong eto po mga transport sector po natin na talagang hikahos pa rin hanggang sa kasalukuyan sa kanila pong kinikita bunsod ng napakataas, Vice, po na presyo ng produktong petrolyo? Yes po. In fact, last week po, miniting po namin ang mga presidente ng TODA Federation dito sa bayan ng Mangaldan, lahat ng mga tricycle drivers,
unang-una para humingi sa kanila ng pabor in the meantime, na pag-aralan muna, wag munang itaas ang singil sa pamasahe. At yun ay pumayag naman sila dahil kailangan pa ng masusing pag-aaral sa pagtataas ng pamasahe, dahil hindi lang naman ang ating mga tricycle drivers ang apektado, syempre ang apektado din dyan is everyone, lalo na ang ating mga commuters, passengers. So that is one. Yung sa iba na mga issues po sa fuel subsidy and sa cash assistance, every day siguro since last week or 2 weeks ago, nagpa-follow up po kami, hindi lang sa opisina ni Mayor Bonafede Vera Paraino but some other government agencies kung kailan darating yung fuel subsidy or cash assistance from the DSWD. So for now, humihingi pa po kami ng updates, and alam naman po siguro natin, I think today pa lang nag-start ang cash assistance sa may NCR, and from the news na napapanood ko, nababasa ko, susunod naman ang mga lugar or mga LGUs outside Metro Manila or outside the NCR. Yan yung hinihintay namin actually. In the meantime, pinagsabihan na natin ang mga transport group natin to prepare the necessary document, mga IDs or yung mga kailangan tuwing nagbibigay ng ayuda ang gobyerno. So in the meantime, yun po muna ang ginagawa namin. But ang ating Mayor Bonafede Vera Paraino, and the members of the Sangguniang Bayan, kami po ay nagpupulong-pulong para mag-isip ng ibang paraan kung paano makatulong. Isa na dyan ang binabalak pa lang namin na magbigay ng free ride siguro sa ating mga commuters, or iba pang paraan upang matulungan ang ating mga commuters and of course ang ating mga transport groups na sila naman talaga yung apektado